Lumalabas sa mga pahayag ng Vice Presidente na si Sara Duterte na para bang above the law siya. Dito sa statement niyang ito, lumalabas ang kanyang saksakan ng yabang at kawalan ng accountability na ang hindi niya pagdalo sa kanyang impeachment hearing sa Kongreso ay makakatulong daw sa nakaambang krisis sa buong mundo. Kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Which is why, kung siya ang maging presidente, mas lalo pang pupulutin sa kangkungan ng bansa natin dahil sa kanyang spoiled brat attitude at kawalan ng sense of responsibility at accountability. Remember, galing sa isang political dynasty si Fiona na ang number one strategy when dealing with the crisis is to sweep it under the rug. Sila ang may culture ng cover-up, blaming others, planting evidence to redirect the crisis to other people, spreading fake news at paggamit ng puwersa. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Dito pa lang sa impeachment ni Fiona, lumalabas na ang mga balahurang katangiang iyan ng isang hindi lang masama kundi malademonyong leader. Hindi ba't notorious ang Davao sa kanilang double logbook na binulgar ni General Nicolas Torre 2 years ago? Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. But going back to her impeachment, ang main defense ngayon ng kampo ni Fiona ay unconstitutional daw ang buong proseso laban sa kanya. At ang ibig sabihin lang nito, tatakbo na naman ang gaga sa Supreme Court kung saan 12 hanggang 13 justices ay appointees ng kanyang manyakol na tatay na si Digongyo. Kaya nga nag-lawyer up na siya at nag-hire pa ng 16 na abogado para magtanggol sa kanya.